Pero sino po yung mga nandoon? Mga umattend, mga Boss G Pamuser, isa-isahin po natin mga kababayan, yung mga umattend doon sa rally para po kay Rodante Marcoleta. Una na po si Dapat Utek na yan. Sino ito? Ito yung nagbablog din eh. Ano? Nagbablog din ito mga kababayan eh. Sige, pakinggan ho natin, no? Kung ano yung sinasabi niya. Vice President, dapat Samahan niyo na kami. Samahan niyo kami. kami. And there is only one way for Marcos to go. Hinihimok yata nila na samahan sila ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ano po? Gusto nila samahan po sila ni BP Sara Duterte ho, mga kababayan. Eh mukhang si BP Sara pinagbarong na naman daw, sabi ni Mima Alicia. Oh. Sabi, nakita ko, pinanood ko yung vlog ni Mima Alicia, pinagbarong na naman daw si Inday Sara Duterte. Eh natural, hindi lalabas agad yan. Di ba? Natural, hindi magpapakita agad yan. Kapag kaganap ng dumami yung tao at may mga sumama na doon sa 11,000 nila na rally, doon sa kalalabas si Sara Duterte. Kapag ka nag-declare si Pangulong Bongbong Marcos, ako, si Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., ako ay bababa na sa aking pwesto, no? Dahil sa tawag ng mamamayang Pilipino. Pagka ganun, saka lalabas si Sara Duterte at nakabarong na yan. Di ba? O, ganun din yung ganun din yung ginawa ko nung unang rally ng Iglesia ni Cristo, mga Boss G Pamuser, na unang narinig natin kay Amy Marcos na ang kapatid niya daw po ay bangag. Nagbarong na, siguro akala, naku, magsasalita na si Amy Marcos at ito ay hindi na matatanggap ng mamamayang Pilipino, kaya magbabarong na ako. Kaso mukhang wala. At ito nga naman mga kababayan, imbis na po yung 11,000 lumago, no, nadiligan po sila kahapon eh. Oh, imbis na pag naulanan, dadami, ang nangyari po, 3,000 lang po yung nakita natin na nandoon alas 8 ng umaga ho. Tuloy pa natin si Jing Paras. Oh. But to resign. Hindi na po ito matatapos, paulit-ulit na po ito. Hindi titigil ang taong bayan na sisingilin si Marcos at ang only way for him para mapakalma ang kalagayan. Sandali, naniningil kayo. Ano ba utang ng tao? At saka dinamay nyo na naman kaming taong bayan dito. Ang hilig nyong gamitin, yung taong bayan. Kami nandito, nananahimik kami sa bahay, dadamay nyo kami. Sabi nung si Jenny Ramos, late comers na naman ako, lamig na lamig ka. Siya, oo, nilalamig ako, kailangan ko ng yakap. No? Oo. Sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a constitutional option. Putang ina, kung kailan kayo nag-conte, saka kayo nanawagan. Kung kailan nung naging conte, kung kailan nung nauubos yung kanilang mga supporter, saka nananawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ano to? Hello? Si Celis pala ito. Yung dating taga-bundok ko, mga kababayan. Di ba kapag ka sila, yung mga taga-bundok, taga-NPA, yung mga NPA, mahilig itong mga magsunog ng gulong eh. Naalala nyo nung inaaresto si Buloyski, doon po sa Davao, doon sa labas ng Tamayong, di ba nagsunog sila ng gulong? Tingin ko, turo ni Celis yun. Tinuruan yung mga yung mga KOJC magsunog ng gulong eh. Tapos sinabi doon sa mga kapulisan, sa mga reporter, ayun po yung mga pulis, nagtirgas ho, no? Samantalang sila nagsunog ng gulong. At ang papalit sa kanya, constitutional pa rin. The Vice President will be the successor. At Pinagbarong nyo kagad eh. No, kaya wala. Hindi matutuloy. Alam nyo, ilang beses nyo na pinagbabarong si BP Sara, ha? Baka mamaya sa susunod, hindi na maniwala sa inyo yan. Pinagbarong. Kumaga, barong. Siyempre, pagka nagbarong, diretso, mga kababayan, manunumpa na. Kaso wala. 11,000. Tapos ngayon, umaga, 3,000. Palayo ng palayo. Ano po? Alam niyo, sinasabi ng ibang mga kapwa natin Pilipino,
sana magmarsyalo na daw si Pangulong Bongbong Marcos para matigil na yung mga kaguluhan sa Pilipinas. Totoo naman eh, 'di ba? Totoo naman po itong sila Celis, itong pong mga DDS, yung mga nagpapagulo sa ating bayan. Sabi ni Cydrix, Del Rosario, magkakagulo na naman yung mga yan dahil sa maleta. Ewan natin. Pinagtatanggol nila si Rodante Marcoleta. Ayaw nila na kapag hindi daw po sila uuwi hanggat si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nag-resign at hindi daw po sila uuwi hanggat may kaso si Rodante Marcoleta. Diyan po yan sa saligang batas. Hindi kami nananawagan ng karahasan, ng kodita, ng mutiny, o ng revolusyon. Nananawagan tayo. Uy, gago! Paano ka magtatawag ng kudeta? Yung Armed Forces of the Philippines, yung PNP, yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, wala. Sa bandila ng Pilipinas, ang kanilang tawag dito, nakatuon. 'Di ba? Sa bandila ng Pilipinas, nandoon yung nila, pagmamahal nila. Hindi sa inyo. Paano tatawag ng kudeta? Saka bakit ka tatawag ng kudeta? Sino ka ba? Ng pagbabago sa liderato sa pamamagitan ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the president and they Guess 11,000. Malinaw na the people of the Philippines rejects daw po ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gino-joke time yata tayo nito. Joker Tena eh. Ano sa tingin mo? Kalokohan yata yung may pinagsasabi nitong si Eric Celis eh. 11,000 mga Pilipino na daw. call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang buong lipunan at buong mamamayan. Nung unang rally ng INC, parang kung di ako nagkakamali, 800,000. No, kulang 1 million yung pumunta doon. Wala eh. Hindi na tinag ang presidente ng Pilipinas eh. Nagising pa din ho tayo mga kababayan na ang presidente natin ay wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, kagabi, natulog tayo, June 30, 2026, gumising tayo, July 1, 2026, ang presidente pa din ho natin, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa din ho. Yun, 800,000 ang pumunta. Eto, 11,000. Tapos, ganun pa din ang panawagan mo. Baka gusto mo itaktak yung ulo mo para medyo maalog. Para malaman mo kung ano katotohanan dyan sa paligid nyo. Ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. Sila Eric Celis pala ang nagpabarong kay BP Sara. No, kaya naman pala itong si Mima Alicia ang binlag si Sara Duterte daw mga kababayan ay nakabarong na. Kaya naman pala nanawagan itong si Eric Celis. Naku, nagnanawagan na si Celis. Sandali. Ay, Mans, nasan ba yung barong ko? Halika, pumunta na tayo. Doon, magstay muna tayo sa galeriya sa taas, no? Para kapag kayong si Bongbong Marcos ay bumaba na sa posisyon dahil sa 11,000 na nagrally, tara, pumunta na tayo, manunumpa na ako bilang presidente. Kaya naman pala, si Celis pala yun. At dapat kasama natin siya. Kasi siya ang leader. Siya ang mag-unify ating mga kababayan na nandito. Tama. Vice President. Dapat kasamahan niyo kami. Samahan niyo kami. Vice President, narinig niyo po, sabi ni Jing Paras, dapat samahan niyo daw po sila doon, no? Pangalawang araw na magsusuot ng barong ang Vice Presidente, mapapagod sa inyo yan. Mapapagod sa kanila ho yan, mga kababayan. At ito pa ho ito walang kulay. Walang Duterte ho ito, mga bossing. Itong rally nila, wala hong Duterte ito. No? Sila lang po, mga kababayan.